Ako nga pala si Eman, piniling lumuwas at paaralin ang sarili sa Manila kesa tumanaw ng utang na loob sa iba. Kumusta mga ka-journal? Ngayong araw pala ay maaga akong mag-out sa trabaho dahil meron akong face-to-face class. Kaya laking pasasalamat ko din sa mga boss namin dahil sa kanilang malawak na pangunawa. Hindi kasi talaga maiiwasan na may mga pagkakataong conflict yung schedule ko sa school at sa trabaho. Madalas pinapayagan nila akong mag-leave o mag-out ng maaga. Pero may mga pagkakataon din na kailangan ko talagang magdesisyon kung anong uunahin sa dalawa. May mga pagkakataon din na hindi ko talaga kayang pagsabayin. Minsan, kailangan kong mag-absent sa school kasi may kailangan gawin at tapusin sa trabaho. O di kaya mag-absent sa trabaho kasi may mga project na kailangan ipasa. Lalo na pag may mga exam at laboratory. Nakakapagod talaga maging working student. Lalo na sa isang katulad ko na total independent at malayo sa pamilya. Bukod kasi sa pagiging working student, ako din na nagbabayad ng inuupahan kong bahay. Ganon din sa monthly bills ko sa kuryente at tubig. Kaya minsan kahit pagod na ako sa dami ng ginagawa sa school, kailangan ko pa din pumasok sa trabaho kahit kulang ako ng tulog. Dati, pangarap ko maging Latin honor. Pero ngayon, halos hindi na ako makapag-focus sa pag-aaral. Naalala ko noon, naiinis ako pag may grade ako na line of 8. Pero ngayon, ang pangarap at goal ko na lang makapasa sa bawat subject at makagraduate. Kaya naiinggit ako sa iba na pilit ginagapang ng kanilang mga magulang, mapag-aral lang sila. Ang totoo, naiinggit ako sa mga classmate ko na walang iniisip na trabaho after ng class. Yung tipong ang iniisip lang nila kung saan pwede tumambay kasi ayaw pa nilang umuwi at wala naman silang ibang gagawin pagkatapos ng klase. Naiinggit ako kasi marami silang time para mag-review pag may mga exam at quizzes na paparating. Samantalang ako, kulang sa tulog at stress sa trabaho. Ang bawat araw ay milagro. Milagro dahil sa kabila ng hirap at sakripisyo ay masaya at malusog naman ako. Kaya sa mga kabataan, sana huwag niyo sayangin ang paghihirap at sakripisyo ng inyong mga magulang. Ganun din ang oportunidad na makapag-aral dahil minsan iniisip ko na hindi patas ang mundo. Hindi patas para sa katulad naming mga working student. Pero balang araw, gagawa kami ng sarili naming mundo. Dala ang karanasan at paghubog sa aming pagkatao kasama ang maagang pagkamulat sa totoong realidad ng buhay. Hanggang dito na lang muna. Sana samahan niyo ako sa susunod ng chapter ng journal na ito. Salamat!